Tumalikod si Dream na iniisip kung gaano kadaling pumatay sa bawat oras. Ibinalik niya ang tingin sa katawan ng knight at pinunasan ang dugo sa kanyang espada. Napagtanto niya na kung hindi siya komportable na kitilin ang buhay ng isang tao, ito ay magiging isang mas malaking problema. May lumabas na notification na nagpaalam sa kanya na nalinas na niya ang ikalimang palapag. Nang magsimulang maglaho ang knight, napansin ni Dream ang ambon ng dugo na umiikot sa paligid. Naalarma, mabilis niyang na-activate ang kakayahan sa pagsipsip, habang pinapanood ang pagkawala ng espiritu ng knight. Nakatanggap si Son ng mensahe na natanggap niya ang espiritu ng challenger na si Kada Drax, at bilang resulta, tumaas ng 15% ang kanyang kakayahan. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala, na pagtantong muntik na niyang mapalampas ang pagkakataong lamunin ang kaluluwa ng knight. Naunawaan din niya na ang pagkamatay sa ibang dimensyon ay nangangahulugang maglalaho ka na lang tulad ng isang mirage. Nakatayo sa gitna ng mga bato, inabot ni Son ang kanyang kamay, nalilito sa kawalan ng mensahe ng gantimpala. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso, na nagsasaad na ang kahirapan at gantimpala ay hindi magkatugma, na humahantong sa isang kumpletong pagbabago ng nilalaman ng gantimpala. Nagulat si Son at buong pananabik na naghintay sa mga detalye ng kanyang gantimpala. Ang abiso ay nagsiwalat na, bilang isang gantimpala para sa paglusob, natanggap niya ang ranggo ng 3 absolute sa kanyang kasanayan, kasama ang isang bonus na 7,500 puntos. Bilang karagdagang bonus, nakatanggap siya ng 3,500 puntos. Ang mga gantimpala ay ipinakita sa anyo ng mga tasa, isang malaki at isang maliit. Tuwang-tuwa si Son, na pagtanto na, sa halip na ang ipinangakong gantimpala sa C rank, nakakuha siya ng gantimpala na A rank. Nakangiti siyang tumingin sa unahan, iniisip na ang pagsalakay sa gabi ay tiyak na napakalakas, dahil itinuring ng sistema ang kahirapan ng pagsubok na katatapos niya lang na mas mataas kaysa sa orihinal na inaasahan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang swerte sa pagtanggap ng reward na A-rank pagkatapos na dumaan sa portal. Sa pagkumpleto, sinabihan siya na siya ay matagumpay na nakapasa sa ikalimang palapag, ang kanyang mga sugat ay gumaling, at ang impormasyon tungkol sa challenger ay ipapakita sa test summary board. Sinimula ni Song na tanggalin ang kanyang balabal at itago ito sa kanyang inventaryo, pagkatapos ay umupo sa dingding, iniisip kung paano siya nakatagpo ng invasion mula sa ibang dimensyon. Ang tore ng mga pagsubok ay tiyak na napatunayang hindi mahuhulaan. Nabaling ang kanyang isipan sa mga tiket na naipon niya para sa pagsusumit ng mga tanong sa ikawalong palapag. May 5 tiket sa kamay, hinawakan niya ang window ng impormasyon at nag-isip kung dapat ba siyang magtanong tungkol sa likas na katangian ng pagsalakay sa sahig at kung posible bang asahan ang gayong kaganapan. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinadala niya ang kanyang kahilingan, at sa kanyang pagtataka, nakatanggap siya ng tugon halos kaagad. Pagbukas ng email, nagulat siya sa bilis ng pagsagot. Ipinaliwanag ng liham na ang floor invasion ay isang feature ng system na nagpapahintulot sa pagpasok sa pagsusulit ng aplikante, sa kondisyon na walang higit sa 10 palapag na pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, nalalapat lamang ito sa mga personal na pagsubok, ang mga espesyal at magkasanib na pagsubok ay hindi maaaring makalusot. Ang sistemang ito ay lumalawak mula sa ikawalong palapag at hindi pa magagamit. Habang nag-iisip si Dream, biglang lumitaw sa screen ang isang pulang tandang padamdam, na sinundan ng isang abiso na nagsasaad na ang impormasyon ay hindi magagamit sa kanyang kasalukuyang palapag. Dahil bahagyang lamang ang sagot, hindi gagamitin ang kanyang tiket para sa pagsusumit ng tanong. Siya ay naghinala ng labis, na pagtanto na kahit ang mga tiket sa kahilingan ay hindi lahat makapangyarihan. Muli niyang tiningnan ang window ng impormasyon, nakahinga siya ng maluwag nang makitang nanatiling buo ang kanyang tiket. Nakangiting binuksan niya ang kanyang inventaryo, handa nang gamitin ang mga bagay na dinala niya mula sa Earth. Habang tinatapik niya ang bintana ng inventaryo, lumitaw ang isang dibdib at isang bato, kasama ang sirang kalasag. Nagliwanag ang dibdib ng ginintuang glow, at may lumabas na notification, na nagsasabing magagamit niya ang Kraken Magic Tower Recovery Chest para ibalik ang Secret Hunter Shield. Ang kalasag ay ganap na naayos, at ang abiso ay nakumpirma na ang dibdib ng pagbawi ay hindi na magagamit.
Siya ay humanga na ang dibdib ay lumampas sa kanyang inaasahan. Kinuha niya ang kristal, napansin niya ang isa pang abiso na nagpapatunay sa paggamit ng Purity Stone. Naisip niya sa kanyang sarili na ang pagbili ng Purity Stone ay maaaring mukhang aksaya, ngunit ang nakakapreskong, nakapagpapalakas na sensasyon na ibinigay nito sa kanya ay parang sulit ang gastos, tulad ng pakiramdam ng nakakapreskong paliguan pagkatapos ng mahabang araw. Nang magsisimula ang pagsusulit sa ika-6 na palapag sa loob ng 1 oras, sinulyapan ni Song ang abiso at napagtantong mayroon siyang oras na natitira. Napagpasyahan niya na maaaring sulit na suriin ang test summary board at galugarin ang komunidad upang suriin ang mga resulta. Nagulat siya nang makitang pumangatlo na siya. Tiningnan ni Song ang ranggo at naramdaman ang isang pakiramdam ng tagumpay, napagtantong umakyat siya ng malaki mula sa ika-16 na pwesto. Napakamot siya sa kanyang baba, iniisip kung ang pag-unlad na ito ay naglalapit sa kanya sa pagkamit ng mga benepisyo ng Trailblazer. Gayunpaman, nagpasya siya na kailangan niyang maabot ang ika-8 palapag upang lubos na maunawaan ang mga benepisyong iyon. Susunod, nag-login siya sa community chat, naganap na kaguluhan. Ang mga tao ay nagbebenta ng mga paraan upang makuha ang kasanayan sa mental resistance, na magiging mahalaga para sa pagpatay at pagnanakaw. Ang ilan ay nagsabi na ang mga manlalaro ay maaaring kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpatay sa iba. Binasa ng kanta ang chat ngunit naramdaman niyang may mali. Binalaan siya ng ibang mga user laban sa paghahanap ng mga paraan para kumita sa pagpatay ng mga tao, na nagmumungkahi na kailangan pa niyang pumatay ng tao sa ika-4 na palapag. Tinanong nila kung ano ang ginagawa niya dito, na itinuturo na hindi pa niya natatapos ang kanyang mga gawain doon. Pakiramdam ng panaginip ay napapaligiran ng kabaliwan. Ang pakikipag-chat ay parang isang arena ng kaguluhan, at natanto niya na nasaksihan niya ang kumpletong kaguluhan. Lalo siyang naintriga sa kakayahan ng mental resistance na aktibong kinakalakal. Ang kakayahan ng kasanayang bawasan ang pagkabigla ay nakakaakit, ngunit kinilala ito ni Dream bilang isang 2 talam na espada. Maaari nitong maibsan ang emosyonal na pagkabalisa, ngunit hindi nito malulutas ang mga pangunahing problema. Maya-maya lang ay may napansin siyang nakakabahala. Binanggit ng isang mensahe na ang taong nagpahayag ng impormasyon tungkol sa pagsubok sa ika-4 na palapag ay pinalitan ang kanilang username sa Soygango. Ang avatar ay nakakabagabag, at ang mensahe ay nagmungkahi na ang pag-uusap ay lumilipat patungo sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga mangangaso, na posibleng kinasasangkutan ng pagpatay sa isa't isa. Iniisip ni Dream kung ito rin ba ang challenger na nagdulot ng kaguluhan sa pang-4 na palapag na community chat. Naalala niya kung paanong ang taong iyon ay tila sadyang nag-udyok ng hidwaan. Nakakunot ang noo, nagpasya siyang sulit na alalahanin ang pangalang Soygango. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang portal, at isang abiso ang nagtanong kung handa na ba siyang pumasok sa ika-6 na palapag. Ang tema ng pagsubok ay occupation, at ang mga kalahok ay may 50 minuto upang makuha ang isa sa mga kuta. Ang mga kondisyon para sa kabiguan ay kamatayan o nauubusan ng oras, at ang gantimpala para sa tagumpay ay isang random na B-rank chest. Matapos dumaan sa portal, nagulat si Dream. Isang malawak na dagat ang nakaunat sa kanyang harapan, na may iba't ibang plataporma. Ang bawat platform ay may mga portal para sa iba pang mga manlalaro. Siya ay hinalinhan nang makita ang dagat, dahil ito ay nagbigay ng isang natatanging kalamangan. Mayroon ding isa pang portal sa kanyang plataporma, at may lumabas na abiso, na nagsasabing kompleto na ang pagpili ng mga aplikante. Kinailangan ng lahat na makipagtulungan sa kanilang mga kasamahan sa koponan upang makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, napansin ni Dream na hindi pa nagpapakita ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Iniisip niya kung nakatulog na ba silang lahat. Naglalakad hanggang sa portal, isang sibat ang biglang lumipad palabas dito, dumiretso sa kanya. Nagawa niyang makaiwas at mahuli ito, pagkatapos ay hinayla ang isang batang lalaki palabas ng portal. Ang bata ay mukhang takot na takot, ang kanyang bibig ay nakabukas sa gulat habang siya ay hinayla papunta sa platform. Itinapon siya ng panaginip, at gamulong ang bata bago tumayo. Ang pinakamadaling landas sa tagumpay ay hindi maikakailang pagpatay. Ang nakagigimbal na pagsasakatuparan na ito ay nagpawi sa pag-asa ni Song habang siya ay nakatayo sa harap ng hamak,
na nagdeklara ng walang humpay na pagtitipon ng mga tagumpay bilang ang pinakahuling layunin, ang paraan na lubos na walang kabuluhan. Ang pagkukunwari ng lalaki ay isang nagniningas na sugat, sa buong paligid nila. Ang arena ay isang magulong larangan ng digmaan kung saan ang mga contenders ay nagpatayan sa isa't isa na may ganid na pag-abandona. Ang mga kasamahan sa koponan ay nagtataksil sa mga kasamahan sa isang desperadong pag-aagawan para sa mga puntos ng tagumpay. Makapal ang hangin sa baho ng dugo at mga hiyawan ang naghihingalo, isang lalaki ang duguan. Ang kanyang desperadong iyak ay umaalingaw-ngaw sa kahangalan ng friendly fire sa nakakatakot na larong ito. Si Song, na kumikulam ang kanyang tiyan, ay muli lamang niyang nauulit ang kanyang akusasyon ng pagkukunwari, ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig. Namuo ang kabiguan sa kanta na parang saplot. Nasaksihan niya ang higit pang mga gawa ng brutal na pagtataksil, isang kakatwang balete ng karahasan at ambisyon. Dalawang individual, na unang nakipagkamay sa isang dapat na alyansa, ay mabilis na natunaw ang kanilang marupok na kasunduan. Ang isa, na may nakakapangilabot ng ngiti, ay bumulusok ng espada sa puso ng isa, na nakamit ang inaasam-asam na, vile assassin, na tagumpay at isang nakakagigil na pagtaas sa kanilang tibay. Ang pinagtaksilan na partido, ang mga mata na nagliliyab sa galit na pulang ilaw, ay tinutuya ang walang muwang na pagkakamay, ang kanyang sariling tagumpay isang mabangis na patunay sa kanyang walang awa na pragmatismo na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang kasama ni Song, isang lalaki na ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, ay humimok ng katapatan, ang kanyang sariling ambisyon para sa mga tagumpay ay natatakpan. Inatake niya si Song, isang biglaang, desperado na suntok, ngunit gumanti si Song sa bilis ng isang ulupong, ibinato siya ng isang sibat, ang abiso ng pagkamit ng taksil, ay isang matinding at malamig na kaganhawahan. Damaloy ang dugo, na bahira ng matingkad na tubig ang lupa. Pinagmasdan ito ni Song na nakapaligid sa kanyang nahulog na kasama, isang mabangis na paalala ng brutal na katotohanan ng laro. Lumingon siya, ang kanyang tingin ay nagwawalis sa patayan, ang kanyang isip ay nagsasaayos na. Ito ay hindi lamang isang paligsahan, ito ay isang baluktot na pagsubok, isang malupit na patunay na idinisenyo upang itulak ang mga kalaban sa kanilang mga limitasyon. Alam niya na may nakakatakot na katiyakan, na hindi lamang siya nakikipagkompetensya laban sa iba pang mga humahamon, nilalabanan niya ang mismong kalikasan ng laro mismo. Hindi siya magpapasimula ng mga pag-atake, isang desisyon na ipinanganak hindi sa kahinaan, ngunit sa isang malamig, kalkuladong diskarte. Ipagtatanggol niya ang sarili niya, oo, pero ang mga naglalakas loob na unang humamon sa kanya ay sasabak lang siya. Siya ay mabubuhay, hindi sa pamamagitan ng walang kabuluhang karahasan, kundi sa pamamagitan ng kalkuladong katumpakan at isang dinatitinag na pagpapasya. Isang kalaban, na naramdaman ang tahimik na lakas ni Song, nagtaas ng kamay, isang kumikislap na spell na nabuo sa itaas ng kanyang palad. Isang Iron Dome, isang kumikislap na hadlang ng proteksyon na enerhiya, ang bumaba, na bumabalot sa kanya sa isang globo ng hindi malalampasan na depensa. Ang pansamantalang pahinga ay nag-alok ng isang sandali para masuri ni Song ang kanyang kapaligiran, upang planuhin ang kanyang susunod na galaw sa nakamamatay na larong ito kung saan ang kaligtasan mismo ay ang pinakahuling tagumpay. Umihip ang hangin sa paligid niya, dala-dala ang mga bulong ng kamatayan at ang malabong, metal na dugo. Siya ay nakatayong matatag, isang nag-iisang figure sa gitna ng patayan, alam na ang kanyang tunay na pagsubok ay kasisimula pa lamang. Ganap na sumasaklaw sa platform, ang simboryo ng salamangkero ay isang perpektong pagsubok ng kanyang magic ng tubig. Lumingon siya upang makita ang panaginip, nagpapadala ng tubig na lumilipad habang tumatakbo siya sa tulay, pagkatapos ay tumalon patungo sa salamangkero. Kanta, galit, napanood ang pag-crash ng panaginip sa simboryo. Tumawa ang salamangkero, ipinagmamalaki ang hindi malulutas na kalikasan nito, hanggang sa matulog ang pagtulog, marahas siyang sinipa. Ang salamangkero, na dumudugo ng labis, ay lumipad sa malayo, agad na gumuho ang kanyang simboryo. Ang kanta ay tumayo sa bangkay, na kinikilala ang kalupitan ngunit pinatutunayan ito sa resulta. Dalawang magiging mga umaatake, kinikilala ang mataas na posisyon ng leaderboard ng kanta, tumakas, isa na tumatawag sa kanya ng isang halimaw. Nanatili ang kanta, umaasa na itanim ang takot,
sa kabila ng kanyang pag-aatubili sa hindi kinakailangang pagpatay. Lumitaw ang isang notification sa paghawak ng katibayan, ngunit ang pagkuha ay mahina laban sa pagkakaroon ng kaaway, hindi niya pinapayagan ang sinuman na muling makuha ito. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Ka-recap, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mag-iingat lagi kayo ka-recap, peace.